So, ito na nga ang chika. Ayan. So, ito, si ate humihingi ng payo. Ano daw yung gagawin niya? Kasi may kachat siya, na-meet niya sa isang dating site. Tapos, nag-decide sila na aalis na sila sa dating site, di ba? Alam ko, karamihan, ganun eh. Yung nag-meet kayo sa dating site. Tapos, sige, alis na tayo dito. Ganun. So, yung ginawa kasi ni ate, umalis siya gamit yung account niya. Pero, yung ginawa niya, gumawa siya ng panibago. Tapos, nalaman niya, naglagin uli siya sa dating site gamit ang ibang account. Nalaman niya na si Afam andun pa. Ayan, yung jowa niya andun pa. Pero bago pa lang naman sila. So, sabihin na natin 1 month, wala pa. Ano. So, hindi ko alam, kasi matagal na akong sumali doon. Doon ko nakilala yung asawa ko. Yung hindi ko matandaan ay kung pag umalis ka ba, buburahin mo yung account mo o hindi. Yun yung hindi ko matandaan. Kasi yung alam ko, yung natatandaan ko, parang nag-log out lang ako doon. Tapos, nakalimutan ko lang yung password kasi din ako bumalik. Pero hindi ko alam kung binura ko ba. I don't think so. So, yung pag ganun, di ba, makikita mo pa rin yung account. So, hindi mo talaga, yung duda niya kasi, bakit andoon pa daw? So, si Afam. Tapos, ngayon, yung gusto niya mangyari, naguguluhan siya kung i-confront ba niya. Na bakit andun ka pa, ganyan. So, kung ganun, tatanungin ka rin, bakit ka andun? O, diba? So, dahil nga sa, ginusto niya magpaka-detective, ayan, ginulo niya yung sitwasyon. Pero, I think in the first place kasi dapat, at sa, importante sa relasyon talaga, lalo na yung LDR, yung tiwala. So, alam ko hindi ako rin nag-imbestiga kung andun pa yung asawa ko. Kasi alam ko nagbabayad siya noon, yung parang may membership siya. Tapos, so hindi rin pumasok sa isip ko na, titingnan ko nga kung andun pa to. Wala akong ganung moment. So, yeah, importante kasi talaga sa relasyon ng tiwala. So, ikaw kung i-confront mo siya, kung tatanungin mo siya bakit andun pa. Kasi, hindi mo rin malalaman kung sabihin na natin, sige, andun pa siya, ginagamit niya ba? Diba? Hindi rin natin malalaman. Sabi mo nga, nagbi-video call kayo pag kagaling mo mag-work. So, it's too early to tell kung seryoso ba yan siya or kung kayo na ba, 'di ba? Kasi bago pa lang kayo eh. So, kung mga ganyan lang palalagpasin ko, hindi ko palalakihin yung issue kasi wala rin tayong kasiguraduhan na bakit ba nakita mo yung account niya kasi hindi mo naman masabi kung online ba siya or ano. So, yeah. So, baka gaya lang niya sa Facebook, yung parang yung iba nga, deads na, doon pa rin yung account. So, mahirap kasi guys, yung i-judge natin yung tao dahil lang sa may babae yan kasi andun pa, hindi umalis sa dating site. Ganun. Hindi natin masabi kasi maaari kasi nung sinabi niya na umalis na tayo doon, maaring nag-log out lang siya. Hindi niya binura talaga yung account. So, nakita mo. Tapos, ganito kasi yung mangyayari. So, pag inungkat mo yan, tapos aminin mo na gumawa ka ng account, tapos nalaman mo na andun pa siya. Yung lalabas niyan, wala kang tiwala sa kanya kasi bakit mo ginawa yung detective ka na para hanapin siya doon tapos nalaman mo andun, o diba? So, trust issue na naman. Ayan, so, yung parang, alam nyo guys, mag-work yung relasyon nyo, lalo na yung mga LDR pa lang, kung may mga bagay na ganyan, yung gaya niyan, hindi talaga siya anong issue eh. Yung hindi mo napapalakihin. Yung kunting may mga bagay kasi guys, na pag ganyan, pwede mong palampasin, pwedeng i-ignore mo na lang, or nasa sayo din kung bawat issue, uungkatin mo, papalakihin mo. So, I don't think na magiging peaceful yung relationship nyo pag ganyan. So, hindi ko matandaan. Kasi, may mga bagay talaga na dapat hindi mo na pinapansin. Lalo na yung ganyan. Yeah, hanggat may communication kayo, tapos bago pa naman kayo, ituloy mo lang at malay mo, hindi natin masabi kung kayo na ba or ganun. Kasi wala pa naman niyang plano. Kasi nga bago pa lang kayo. So, hindi natin masabi.